tanda ng pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong kabutihan ng Ama na hindi kayang tuparin ng mga anak niya? Tularan baga kung nakilalang ganap siya. Sa damdamin at kaisipan, kung ang nag-ahari salita niya, walang mahihirapang tanggapin ang kabanalan niya. Kaya't halina, halina mga mahal, pag sumakita ninyong gawing marapat na kilalanin, sino ang tunay ninyong magulang na may-ari ng inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga alagad na nagsusumakit, mga kap, mga choir, IT team, na patuloy na nagsusumakit, nagsusumikap, na naglilingkod, na habang nagbibiyahe nga po kami, ang pinag-uusapan namin ng dalawa kong alagad, nakasama, kung pagninilayan mo, sadyang ang pagtungo sa dambana ay panawagan. Sapagkat kung walang panawagan sa damdamin mo, hindi mo gagawin. Sapagkat sa isip at damdamin mo ay naghahari yaong hindi mo kayang ipaliwanag. Sumagot po ang isang alagad ko, hindi ka naman apo mapapakali kapag hindi ka nakatungo, sapagkat may nararamdaman ka pong kaiba. At siya ang pawang katotohanan, na kapag ang Diyos ang siyang nadama mo na, mayroon kang hindi kayang ipaliwanag. Bakit nga ba hinahanap-hanap mo yung gampanin o yung pakikinig sa kanyang banal na aral? Kaya sa inyo pong lahat, mga kap, alagad, IT team, mga choir, salamat. Purihin ninyo ang Ama. Magalak kayo sa tuwina. Mga tagasunod, mga pasyente na nagmimiting po marito. Hindi po ganang inyong kalooban niya ang naghahari sa inyo. Sapagkat kung ganang inyong katauhan, ganang inyong kalooban, hindi nga po ninyo mimiting magtungo rito. Sapagkat, ano po ba nga mapapala mo kung ang susuriin mo lang ay bilang tao? Ang gagawin mo lang ay magmamasid, makikinig. Na wala kang pandama, hindi nga po ninyo maunawaan ang gawain nito. Subalit, magalak magpuri po kayo sa Ama kapag ang inyong nararamdaman ay para bagang balisa kayo na hindi nyo kayang ipaliwanag kapag kayo ay hindi nakakatungo sa dambanang ito. Meron po kayong hindi kayang liripin, na sabi nga, hindi kayang liripin ng isip, hindi kayang tantuin ng damdamin. Sapagkat ang Diyos ay mahirap na tukuyin ang kanyang kalaliman, ang kanyang kalawakan. Kung hindi mo siya tuwirang madarama at makikilala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya saan ka man magtungo kapag ang panawagan ng pag-aatas sa iyo ay nasa puso mo, sadya pong pagsusumakitan, pagsusumikapan mong
magawa mo, matupad mo yung atas sa iyo, sapagkat iba nga po. At purihin ang Ama, tuwirang, hiniling ko naman po sa Kanya yon. Kung hindi po nararapat na ako'y magtuloy sa aming paglisan nitong araw na ito, ay magkaroon ng hadlang. Iba ang hiniling ko, sapagkat hindi ako mismo ang nag-atas sa sarili ko o nag-aya sa sarili ko. Kaya yun naman pong nagsabi sa akin, ang hiniling niya, kung may hadlang po at hindi nararapat, umulan po. Subalit, umalis kaming magandang panahon, nakabalik kaming magandang panahon. Buhay po ba ang Diyos? At napakabilis po ng aming paglakad, kaya kami naririto ngayon. Sapagkat nga, maging sa parking lot, parking area, dyan nakikita ng Panginoon kung paano wala tayong pagpaparadahan. Tumatakbo yung isang babaeng nakakulay dilaw, nakaterno ng kulay ng damit naming dalawa. Nasabi, dito po, dito po, dito po. Kala ko may bayad doon. Wala pala. Subuka ko yan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba ganyang kumilos ang Diyos kapag pinagkatiwala mo sa Kanya? Kapag sa lahat ng ginagawa mo, inaalay mo sa Kanya, bago ka kumilos, sambitin mo sa Kanya, iukol mo sa Kanya, siya po ang magbibigay ng kaparaanan. Ngayon pinagtatanong po yung ganong pangalan, wala. Ang sinura ng Espiritu, wala kang matatanong na ganyang pangalan sapagkat iba na ang pangalan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Ama. Sulong pumasok na kayo dyan. Dumiretso na kayo dyan. At kamukat-mukat mo nang magtanong ang kasama kong alagad. Yung po ba ang ganitong naku, ito na nga po yun, nagpalit lang kami ng pangalan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Ano pa nga bang hahanapin mong gayong pangalan iba na nga. At yung palang tinunguhan mo na yun, iyo na nga. Ganyan po kumilos ang Diyos. Kaya kung kilala niyo po siya, siyang magbibigay ng guide sa inyo. Ituturo niya ang paraan sa inyo. Kaya sa inyo pong lahat, kung alam lamang, at yan po ang pinag-uusapan namin habang naglalakbay. Mahal na kapatid, kung alam lamang ng tao kung paano kumilos ang Diyos, kung masusuri lamang nila kung paano ang Panginoon ay buhay, walang mahihirapan. Tingnan mo nga, sasabihin ng tao, mahirap ang mundo. Wala namang mahirap sa mundo, sapagkat nadadagdagan ng mga pangalan ng pinagkakainan, tayo ng building, tayo ng mga ganito, ng ganyan at ganyan. Sino naghihirap? Ang tao ang nakakaranas ng hirap, subalit ang mundo'y mayaman. Buhay po ba ang Diyos? Mayaman ang Diyos. Laganap ang biyaya niya. Mapagpala siya. Hindi siya katitigangan, hindi siya mauubusan. Pag-aralan niyo na lamang po ang ilog na pinagkukuhanan ng buhangin. Sibol ang buhangin. Bakit hindi nauubusan? Nauukaman, mayroon pa rin sisibol na sisibol. Kung ito po kaya maubos, makapagpapagawa pa ng mga building o tahanan. Yung gusaling tinatawag, nagagamitan ng buhangin. Hindi po Tubig, patuloy na sumisibol. Bumubukal, hindi natitigangan. Sa makatwid po, kung kikilalanin lamang ang Ama, lahat ng kaparaanan ay bubukal, sisikal, nunukal sa iyong isip at damdamin upang ituro niya sa iyo ang kaparaanan ng mabuhay sa sanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga gamot, kapag hindi mo hiyang ang isang pangalan ng gamot, may ipapalit na iba hanggang magamit mo lahat. At kumisan sa panghuling gamit, yun ang natama. Hindi niyo po ba pinag-aaralan? Kumisan ay ilang uri ng gamot ang ininom mo. Ilang doktor na tinunguhan mo, subalit hindi malapatan ang sakit mo. Kung kailan simpleng gamot, saka kapag gumaling. Buhay po ba ang Diyos? O kung minsan naman, hindi ka nakuha sa simple.
Hindi ka nakuha sa mga pasimple-simple. At ibinigay sa iyo yung ultimatum na, subalit dahil bubuhayin ka pa, may paraan pa rin. Napakabuti ng Diyos kung kikilalanin lamang ng tao. At sino nga bang tawang maaari niyang husgahan ng kapwa niya na wala nang pagbabago yan at hindi magbabago yan kung ang panahon ng pagbabago ng Ama? Kaya hindi po maaring sabihin, ito lang pakikisamahan ko sapagkat ito'y mabuti. Ayaw ko makisama sa iyo sapagkat siya'y masama. Hindi po totoo yan. Sapagkat ang Kristo'y bumaba sa lupa, hindi para sa mabubuti, kundi para sa masasama. Hindi para sa matuwid, kundi sa mga naligaw. Kaya, ang sabi niya ay maliwanag. Sino ang nangangailangang gamutin? Yung mga may karamdaman, hindi ang may kalusugan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung lahat ng tao matatanto ang kagustuhan ng Ama, ang kalooban niya, hindi mahirapan ang isip mo. Hindi masasakitan ang damdamin mo, sapagkat isang buntong hininga mo at isang hinaing mo. Kapag totoo ka, diring game ka ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano lamang ang pinakamahalaga? Ang pagsuko ng iyong sarili. Ibaba mo, ipagpakumbaba mo ang sarili mo sa Diyos mo. Humango tayo mula kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Maraming tao na sinusuri ang kanyang kapwa bago niya pagtiwalaan. Subalit hindi niya alam kung minsan kung sino yung hamak sa kanyang pananaw at pusakan. Siya pala ang magliligtas sa kanyang buhay. Siya pala ang maaasahan niya sa bandang huli. Siya pala ang magiging ganap na magiging totoo sa kanya. Sapagkat kung siya'y mabuti at napagbago niya itong pusakal o masamang tao, higit pang bubuti, sapagkat ang taong masamang nagpakabuti, higit sa mabuting tinanggap ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya kung minsan, sa paghusga ng tao, sa pagtrato niyang hindi maganda, doon nagkakaroon ng lalong pagsama ang damdamin ng kanyang kapwa. Sapagkat kung marunong lamang sanang umunawa ang taong may totoong pag-ibig sa kapwa niya at may totoong pagkatakot sa Ama, disin sana'y hindi niya gagawin ang kapwa-tao niya ay lait-laitin. Marami ang mga tao na akala nila'y sapat na ang masuhulan mong mahalin ang ilang kapwa mo. Ang mahalin mo sa pamamagitan ng handog mo. Subalit sa kabila naman noon, lihim na may ginagawa kang kasalanan na hindi mo batid ay nakikita ka ng Ama. Ito kaya ay maging daan ang pagtubos mo sa iyong kasalanang ginagawa.
mainam pa ang lantaran mong ibigay, at kung ano ang sino ka, pakilala mong tuwiran. Sapagkat ang layon at nais ng Ama, ikaw na anak niya, kanino mang kapwa mo, maging isa ang layunin mo, maging isa ang damdamin mo, ang ikaw ay makitungo at maging totoo sa kapwa mo tao. Sapagkat walang nabubuhay ng nag-iisa, at di ka maaring mabuhay ng nag-iisa lamang. Sa tuwin ay kailangan mo ang kapwa mo, kaya't ang Kristong hinahamak at pinagtatawanan. Bakit ka nakikihalubilo siya sa masasama, sa mga publikano? Kaya't ano ang maliwanag na tinuran? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Sa makatwid, ang kaluluwa ng mga mayroong pagkakasala at mga pusakal, lahat ng nagkasala, ang kailangan ay isang Kristo upang magamot ang kaluluwa ng mga nawalay sa Ama. Kaya nga, malusog man sa pananaw ng tao, masigla man sa pananaw ng taong katawan niya, subalit hindi niya namamalayan, mayroong masigit na may karamdaman sa kanya. Yaon pala ay ang kanyang kaluluwa. Kaya't anumang sigla ang nararamdaman niya, anumang lakas ng katawan niya, anumang sa palagay niya ay kalusugang taglay niya, wala pala siyang kamalayan. Ang sakit ng kanyang kaluluwa ay halos malugmok na. Mga minamahal, ang Kristo ay tagahango ng kaluluwa. Manggagamot ng mga may karamdaman ng kaluluwa, hindi lamang ng pisikal. Kaya sa pamamagitan ng Espiritong taglay na ibinahagi ng Ama upang siyang maging daan ng kapangyarihan na malikom ang bawat isang tatanggap at kikilala sa matwid at makatotohanang gawa niya, mapagbabagong buhay, magliliwanag ang diwa, makatatanggap ng mabuti at magbabalik sa Ama upang makilalang totoo kung sino siyang magulang nila. Mga minamahal, mayroon ba kayong kakilala na ayaw niyong pakisamahan at pakitunguhan sapagkat palagay niyo'y napakasamang nilalang? Huwag. Ilapit niyo ang puso niyo. Baka sakaling sa gagawin niyo, mapagbago niyo siya at mailapit sa Ama, at ito ang maging daan para makilala niyang matwid na katwiran. Kayo ang kalulugdan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat anumang sala ng tao ay napapatawad ng Ama, at hindi ang kasalanan mo ang isusumbat niya sa iyo, kundi sa paglapit mo at pagbabalik loob mo, dalawang kamay ay aabutin kaniya. Hindi niya sasabihin, ni hindi niya nauungkatin na ikaw ay isang taong masama, tulad nitong si Mateo na nangingikil ng buwis at makasalanan, tuso, subalit hindi pinagmasdan nitong Jesus ang kanyang kamalian, kundi sa pagtalim at pagtugon sa kanyang panawagan, ora mismo, ang pagkatao niya ay hindi niya na binalikan, kundi nagbalik loob at ibinigay ang pawang pakikipagtotohanan. Ilan kaya, mga mahal ko, ang anuman ang naging daan ng buhay niya sa unang buhay niya, nang kilalanin niya ang Kristo, nagpakatotoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganito ba ang naging hangarin at layo ninyo? Magpuri kayo sa Ama, kaysa kayo ng Espiritu niya, anak nga niya kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, bigyan niyong pagkakataon ng kapwa niyo. Kung tunay na lingkod at Ama ay kilala niyo. Huwag lamang ang tatangin niyo pipiliin ay ang kung sinong nasa niyo lamang, kundi bagkos kung sinong palagay niyo ay mahirap para sa kapwa niyo na matanggap kayo nito. Kayo'y patotohanan niyo, anak kayo ng Ama. Kapatid kayo ng Kristo, kung paano ang liwanag na binahagi sa inyo ay magiging ganap at papapatotohanan din niya sa inyo kung paano kayo tumanglaw ng inyong kapwa. Higit kayong tatanglawan at di mapupundi ang inyong ilawan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't may kilala ka bang kapwa mo tao?
na nilalayuan ang kapwa-tao niya sapagkat may takot sa kanya at ayaw niyang siya ay pakitunguhan. Ikaw na lingkod ng Ama, totoo ka. Ilapit mo ang puso mo. Kung ikaw ang makatutubos nito, kalulugdan ka ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Sapagkat hindi ganang ikaw ang tutupad at gaganap. Tulad ng Kristo, hindi ang katauhan ang tumupad, kundi ang naghahari sa katauhang Espiritong taglay na makapangyarihan. Kaya't kung sumasayo ang banal na Espiritu, hindi ganang katauhan mong iiral at gaganap. Yaon ang patutong, ikay anak ng Ama. Sapagkat kumilos ka hindi ganang ikaw, kundi ang naghari ganang siya. Tulad ng bugtong na anak, ganang espiritu, hindi ganang pagkatao. Ang pinagharit pinanguna, kaya natupad na ganap ang layunin ng Ama sa lahat. Kayo ba ay anak ng Ama? At ang Espiritu niya ay sumasa inyo? Tupdin niyo rin ang layunin ng Kristo na pairalin ay hindi pagkatao. Magagawa niyo rin ang tinupad ng Kristo na umibig ng kapwa-tao at magbigay ng karapatan para ibigin ang kapwa niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, pagkatapos niyong nagawa ang marapat na inyong tupdin, kung hindi niyo naisalang-alang ang sarili niyo at pinagsumikapan ninyong tupdin na lang alang sa ama't anak, di makatupad ang kapwa niyong nais niyong hanguin, wala na sa inyong pagkakamali, wala na sa inyong pagkukulang, wala na sa inyong kasalanan, kaya't magpurit magalak pa rin kayo. Kung ang kapwa niyong nais niyong magbago ay di makasunod sa inyo, pagkatapos ng ginawa niyo, igalang, ilahad, ilagak niyo sa Ama ang lahat. At siya ang mag-ahari sa inyo, walang lumbay sa puso niyo, kundi galak ang tatamasahin niyo pagkatapos niyong tinupad ang kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya mapapalad ang nangdahil sa Ama at kinilala niyang anak. Pinagsumikapan niyang tupdin ang marapat, hindi inalintana ang sarili niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, may kapitbahay ka ba na kahit anong gawin mong mabuti, ayaw ka? Gawin mo pa rin ang para sa iyo ay mabuti. Para nang sa gayon, di ka man niya tanggapin, katanggap-tanggap ka naman sa bumuhay sa inyong dalawa o sa inyong lahat, masaya ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ka ba maunawaan sa iyong ginagawang pawang kabutihan? Huwag kang malumbay. Huwag kang matigatig. Isulong mo ang iyong nasimulan. Ang Ama ang sa iyo'y gabay at patnubay. Sa pamamagitan ng Espiritong buhay na buhay, kailan may di ka pababayaan. Magapi, magulapi ng kapwa mo, hindi sa iyo makaunawa. Sapagkat ang Ama ay panig sa mabuti at ang kanyang katwiran ay iba sa tao. Kaya't ang balangkas niya at paghahari iba. Kaya sa kanya mo yalay ang lahat ng plano mo, siya ang magbibigay ng tagumpay. Kung pawang mabuti, kaakibat mo'y siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sapagkat ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Kung papaano ang mabuti ay siyang pinangunguna mo, mayroon ka mang
makasama, makaharap na kapwa na hindi mabuti ang pakikitungo sa iyo. Subalit, sa patuloy mong pakikipagtotoo, ibibigay din ng Ama ang kapwa mo nakikipagtotoo sa Kanya. Naniniwala po ba kayo doon? Kung hindi po gayon at totoo ang tinutura ng Espiritu, sana po'y wala ng gawain. Sapagkat kung ang naghari at natupad ay ang mula sa simula, na ang gawain ito'y nililibak at pinagtatawanan siya po kuntsing, at nasunod na ganap ang sakatauhan, wala na nga pong gawain. Subalit, salamat sa Ama, pinagpakita na, pinagpatuloy, pinakita lamang niya na ang gawain ito'y siya. Bakit po? Sa hindi namamalayan, sa pag-usad ng panahon, may manghina man, may matatag man, at may manlumo man kung minsan sa mga kaps. Subalit, isang araw dumaratalang araw na nasisilayan mo rin sila. Kaya bilang isang Apo Kunching, hindi po ako nagbibigay ng ultimatum at nagsasabing huwag na silang isama sapagkat binibigyan silang pagkakataon. Maging sa kaps, alagad, ay titing, choir, sapagkat ang Diyos ay gayon. Binibigyan kang pagkakataon. Hindi kanya bibigyan ng ultimatum agad. Kaya kung mayroon mang naglilingkod na palagay mo'y nanghihina, patuloy mo siyang ipanalangin. Baka isang araw magising din siya sa katotohanan, hanapin niya rin ang daang kanyang nasumpungan at siya'y magbalik at patuloy na maglingkod ng may katapatan. Ganyan po ang Kristo. Kaya't maliwanag ang sinabi ng mga tao. Ano sinabi sa kanya? Bakit ang inyong guro ay nakikisalamuha sa mga masasama? Bakit nakikisama siya sa mga publikano? Mga maling tao. Sapagkat ang layunin ng Kristo ay hindi lamang hanapin ang totoong tao. Hindi lamang pakisamahan ang tapat na tao. Bagkus, pinakita ang katotohanan, anumang sama ng tao, ang ipakita mo'y tama at marapat at ipadama mo ang pagmamahal. Baka sakaling sa kanyang konsensya ay umiral ang Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa gawain ito, sino man ang naririto at lumisan, wala po kayong maririnig at matatanggap na text o tawag kay Apo Kunching o pahatid na sulat. Sapagkat ito ang bilin, ito ang habilin. Anak, hindi ko kailangang magmakaawa sa mga tao, kundi silang dapat magmakaawa sa akin. Hindi ko kailangang ako ang manikluhod sa tao, kundi silang dapat manikluhod sa akin. Hindi ko kailangan na sila ang patuloy kong hanapin, kundi dumatalang takdang ako'y kanilang masumpungan. At kung pupersahin at pipilitin ko ang tagasunod at mga naglilingkod, kung ang katauhan nila ay hindi ganap at lubos ang pagtanggap sa akin, para lamang ako ay nakikipaglokohan tulad ng taong pinwersa at pinilit ang kapwa niya. Hindi ko dapat pwersahin, pilitin ang sinuman, kaya sa gawain pong ito, maliwanag na ipaliliwanag sa inyo, walang pwersahan, walang sapilitan, lamang ang nabuksan, hahanap-hanapin ang gampaning mainam. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat hindi ang kasiyahan mo ay ang tinatanggap na kabayaran, na suhol, o pagbibigay sa iyo ng kapwa mo. Ano ang kasiyahan mong mararamdaman? Sa kalooban mo numunukal. Yung wala namang binibigay sa iyo, bakit nasisiyan ang puso mo? Ba't nagagalak ang puso mo sa makatwid? Kaya nag-uumapaw ang galak mo at nasisiyan ang puso mo, hindi si Kunching ang tinanggap mo, kundi ang di mo nakikita. Kaya magalak at magpuri ka, sapagkat may ibang tinanggap ka na di mo nakikita, subalit pinagtiwalaan mo, nagtiwala kang totoo, kaya ang nagtiwala sa hindi niya nakikita, nagalak, nalugod ang Ama. Kaya siya rin ang nagbigay
kagalakan sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Maliwanag po bang mensahe? Buhay po ba sa diwa ninyo kung ano ibig sabihin ng Kristo sa lupa? Nagpakumbaba, subalit pinilit po ba yung mga tao? Hindi. May nabasa po ba kayo sa banal na aklat na namilit ang Kristo? Nananawagan ng Kristo? Hindi po ba tumungo sa isang bayan ng Kristo, sumunod ang mga tagasunod niya? Di po ba gayon? Nagtungo sa bahay ni ganito, ni ganon, ni ganyan, at sinundan siya ng mga tao. Hindi po ba ganon? Nagtungo sa tabing dagat si Kristo at sumunod ang mga taong nakadama sa Kanya. Hindi po ba gayon? Kaya patutuon po ang gawain ito, hindi taong nagbalangkas. Kaya kung yaon ang madarama nyo, susunod kayo kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi nyo man nakikita ang Kristo, kung nadarama nyo sa puso nyo, mabubuhay ang inyong pagtitiwala na ang tinanggap nyo ay Diyos, hindi tao. Kaya ganito na ba kayo? Magpasalamat kayo sa Ama. Sapagkat kaisa na kayo ng Kanyang Espiritu at kilala nyo na siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya, naunawaan nyo na po ba, mga minamahal ko, kung bakit si Kunching bilang pagkataong Konstansya, minsan man mula sa simula ay walang inutusan sa tao na pabalikin mo dito si Juan. Sabihin mo nga magbalik siya dito. Sabihin mo nga maging maalab muli. Hindi, sapagkat kailangan sumibol sa puso mo ang pagkaalab. Huwag nang dahil ikaw ay pinaalalahanan. Kundi bagkos, ang lagi mong maalala ay ang banal na salita upang sa tuwin ay mabuhay ang pag-ibig na binuhay sa iyo ng Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang larangan ng kabanalan ay hindi sa paramihan, hindi sa makakantan, kundi sa pakikipagtotohanan. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo sa Diyos niyang hindi nakikita, subalit nadarama ng puso niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung di nyo maabot ang katwirang hindi tao, kayo'y pagkatao ang kaisipat damdaming taglay nyo. Subalit kung naabot nyo ang tinuran ko, kayo mismo'y susuriin ninyo. Kayo ba ang dapat natawagin pa ng kapwa nyo o kayo mismo ang tumugon sa panawagan ng Kristo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mapapalad kayo ng pandama ay buhay na totoo. Sa pag-ibig ng Ama, nakinabang ka at di nasa mong mamatay pa. Nekkaremeniyahanam, nekkaremeniyahanam, nekkaremeniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, umango po tayo mula sa Genesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron. Sa lupain ng Kanaan, ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Heteo, ikaw ang dakilang prinsipe at kinikilala naming pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Tumindig si Abraham at yumukod sa harapan ng mga tao.
sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko'y libing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Ephron, na anak ni Sohar. Nais kong bilhin sa inyong harapan ang yungib sa tabi ng kanyang lupain sa Macpela upang gawing libingan. Babayaran ko siya ng gustong halaga. Nagkataong si Ephron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, hindi lamang ang yungib, kundi ang lupang kinalalagyan nito ang ibinibigay ko na rin sa iyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. Yumukod uli si Abraham sa harapan ng mga naroroon at sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, mabuti, kung gayon, sabihin mo kung magkano at babayaran ko. At sumagot si Ephron kay Abraham, Ginoo, 400 pirasong pilak ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan. Basta't paglibingan na ninyo. Nagkasundo sila at sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak. Ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang parang na iyon ni Ephron sa Macpela, katapat ng silangan ng Mamre, pati na ang yungib at kahuyan, sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Heteyong dumalo sa pagpupulong na iyon. Ano ang ibig kong ituran at bahaging pahayag sa pag-uulat na ito? Anak ka ba ni Abraham? Lahi ka ba ni Abraham? Apo ka na ba ni Abraham sa panahon ngayon? Kaapu-apuhan ka na lamang ba? May ugali ka bang taglay na mula sa kanya? Marami ang tao na kapag mayroong kapangyarihan, kapag may gusto, walang pasintabi, kukunin na lamang sapagkat may kakayahan, may pwersa gagamitin ng kapangyarihan. Ayaw man ang may-ari, basta't ginusto niya sa kanya yan. Subalit narinig niyo po ba kung anong uri ang pag-uugali nitong si Abraham? Bagamat sinabi, ikaw ang prinsipe na nangangasiwa ngayon. Pinairal ba ang kanyang kapangyarihan? Pinairal ba ang kanyang kakayahan? Pinairal ba ang dapat niyang gawin na gustuhin man at ayaw ng kanyang dapat ay pagbabayaran o bibilhin ng lupain? Hindi ba't sinangguni pa sa ilan? Bagamat ang mga tao ay sumangguni na at gumusto na? Mga mahal, ilan kaya ang tao na may kakayahan at kapangyarihan, subalit sinasaalang-alang niya ang kapwa niya, at hindi ang kanyang kapangyarihan at kakayahan ang pinaiiral sa mga kapwa niyang walang laban. Mga minamahal, marami ang tao na kung minsan kapag pinagpala, ang lahat ng gustong gawin ay gagawin, subalit hindi sinasaalang-alang ang kapwa. Ilan kaya ang tao na sa palagay niya ay makasasakit ng damdamin, hindi niya yaon gagawin, sapagkat kilala niyang Diyos Ama. Nagpapasakali siya, subalit hindi niya pinaiiral ang kanyang pagkatao. Ilan kaya? Lahi ka ba ni Abraham? Kaapu-apuhan ka ba niya? Kilala mo na ba siya? Siya bang nagahari bilang iyong ninuno na mabuting pinagmulan? Ikaw ba'y anak niya bilang ama naman na pinagmulan mo? Na kung papaano mo ginunita ang iyong magulang na nagmula kay Abraham, na nagmula sa ilang salin lahi, at ngayon ay kay katauhang nabubuhay sa kalupaan, hindi mo ba yaon kinakaligtaan? Magalak at magpuri, tunay kang anak ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan. Mga minamahal ko, anuman ang kapalaluan ng tao sa lupa, may hangganan. Anuman ang pinagpasakit niya sa kapwa, may katapusan.
Ano man ang ginawa niyang di nararapat sa kapwa, may ganting kaparusahan. Kaya mga mahal, kayo ba'y anak ng Diyos? Lahi ba kayo ni Abraham? Ultimong kalit-liitang bahagi ng laman mo'y mula sa Ama. Kaya't ang maliit na kapwa mo'y isalang-alang mong totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat kung papaanong ginawa mo sa kapwa mo, maaring isang araw, iganting balik sa iyo. Kaya kung mabuti ginawa mo, huwag malumbay ka. Nakatakda ang anumang gantimpala ng Ama. Nakalaan ang anumang bahaging gantimpala niya. At ikaw ba ay may ginawang hindi tama? Huwag kang pakakalabis at huwag kang malilibang. Baka isang araw, dumatal sa iyo ang di mo inaasahang kaparusahan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya, mapalad ang taong di tinitigatig ng damdamin. Bagamat mahirap kanyang buhay, payapang nahihimbing. Hindi baling ikaw ang linlangin at lokohin, wag lang ikaw ang gawing isang manlolokong nilalang. Sapagkat ang Ama ay tapat kailanman. Sa pangalang Jesus, kayo'y dumulog at humingi. Ituturo niyang paraan sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Kaya nilinglang ka ba't niloko ng kapwa mo? Huwag kang malumbay. May Ama kang tanggulan. Ikaw ba'y gumawa ng mabutit pinagtawanan pa at di ka pinagtiwalaan? Lalo't higit ikaw ba ay ginawang baliwala lamang? Magpuri ka, magalak ka, hindi ka nag-isa, kasama mong Diyos mo na buhay na buhay. Ikaw ba, sa palagay mo'y walang kaya? May Diyos ka na masigit ang kakayahan kahit kanino pang nilalang lamang sa lupa. Kaya't sa Kanya ka umasa, ang kakayahan mo ay ibibigay niya. Ikaw ba'y nagtitiwala sa Kanyang magagawa? Huwag mong kaliligtaan, siya'y Diyos na dakila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkeremeneyahanam, nekkeremeneyahanam, nekkeremeneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kanina pong paluwas kami, may nadaanan kami dyan sa may baliwag na traffic. At kanina po ay walang mensaheng dumatal sa akin nung makita ko yung sasakyan at mga posting nagkatumbahan. Subalit, nang aking pong mahawakan ng banal na aklat, maliwanag pong pinasisilay ng Espiritu ang kaganapan na aking nakita kanina. Na may poste sa banda roon na bali at yumungyong. At ang posting dito ay natumba rin. Ano po ang mensahe ng Panginoon? Anak, tulad ng mga kawad ng kuryente, mga poste nito. Kapag magkakaugnay-ugnay, pag nagtumba ang isa, kasama ang kaugnay sa kanya. Ganyan anak ang tao. Kapag ang sinusundan mo ay natumba at sa kanya ka umaasa, pati ikaw na umaasa sa kanya, tumba ka rin na anak ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ang bawat araw mo, mayroon siyang magagawa. Kung pagmamasdan mo anak, ang tibay ng mga posting yan. Napakalalaki eka. Subalit ba't natibag? Yan anak ang katotohanan. Walang matibay na pundasyon ng tao sa lupa. Subalit ang pundasyon ko, walang kasing tatag. Kaya't kung sa akin sasandig ang tao, titibay damdamin niya, makikilala niya ang katwiran ko, at ako ang mangunguna sa buo niyang pagkatao, sisidlan ko ng liwanag at pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa bawat araw, magnilay
magbulay, mga mahal. Mahirap itong tanggapin at unawain. Lalo't mahirap ito'y gawin kung ika'y pagkatao lamang. Subalit, may espiritong may kakayahan at kapangyarihan. Kung siya ang maghaharit sa iyo ay mangingibabaw, ang di mo kaya ay kaya niya. Ang hina mo'y kalakasan niya. Kaya, sa espiritu ng Ama at ng Anak, umasa ka at tumanggap, ika'y magagalang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos, ano? Talagang sa kaganapan lamang po ngayong maghapon na ito na pinasilay sa akin ay talaga pong walang pagkabula ang salita niya. Isang araw po, sabi ko, ano na kaya itsura ng Makati? Sabi ko, tagal ko nang hindi nagtutungo doon sa lugar na yon. Subalit nang kami nagbibiyahe, nang pumapasok na kami, sabi ko, parang dyan mukha ko ako binababa kapag ako ay lumuluwas at pupunta ka ng pisina at sabi mo mag-almusal muna ako dyan at dadaanan mo ako dyan. Hindi Eka, doon pa hindi, para ka akong dito. Parang dito tayo, mano. Alam niyo po, katotohanan, sa isip ko lang yun ha. Nakatagal ko na hindi nakakarating doon. Subalit, hindi ko minithi. Isang araw, ako'y nakasilay doon. E di, ganyan po pala ang Diyos. At pagdakay ng usapang Espiritu, anak, ako kung kumilos, ang hindi hinihingi ng tao ay binibigay ko. Ang hindi naasahan ng tao ay pag-asa niya sa akin. At ang mahirap matupad, maganap para sa tao, madali kong gawin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sabi ko, Diyos ko at Ama ko. Kaya hindi ko po pinagsisisihan na ako'y maging ganito. Sapagkat sa unang buhay ko, sa unang pag-iisip ko, kahit ano pang tingnan ko, walang pumapasok na kung ano-ano. Kundi, pag nakita ko'y kotse, kotse lang ang alam ko. Pag nakita ko'y poste, poste lang ang alam ko. Subalit, sa larangan pala ng espiritong pinag-uusapan at espiritu ng katotohanan, lahat pala ng bagay na naganap sa mundong ito, na nasisilayan sa mundong ito, may kahulugan sa Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mababahala po ba kayo? Kung ang Diyos ay nasa puso ninyo, sa hindi ninyo minamalayan at di ninyo inaasahan, ang sabi ko nga po, tingnan mo ang tao gastang pulpol. Pag-aralan ninyo kako yang mga bakal-bakal na yang ginagawang nilalagyan lang ng mga pang-commercial na picture. Daang libo yan. Nasasayang lamang. Hindi pinakikinabangan. Bakit kaya kailangan pa ng malaking commercial? Alam niyo po, saan ba namang kukuhanin yung binayad sa commercial? Doon din sa produkto. Kaya, namamahal ang produkto. Sa maraming nagko-commercial, sa maraming ginagamit na pang-commercial. Kaya, paano sasabihin ng tao ang mundo ay mahirap? At paano sasabihin ng tao na walang kinikita yung mga nagko-commercial? Ba't nakakabayad ka ng daan-daang libo? Ibig sabihin, malaki kita mo, ayaw mo lang magbigay ng malaking sweldo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, sa isip ng tao ay hindi ito iiral. Sa pag-iisip na karunungan ng tao ay hindi ito maaabot. Subalit, sa pag-iisip na mula sa Espiritu, totoong totoo, walang pagkabula, siguradong sigurado, nakaganyan lang. Magkano bayad? Sabi ko, ba't ako kahit anong gawin, walang bayad? Buhay pa ba, Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Kinukomersel mo. Tama ba, mahal na kapatid? Huwag kang magninoy, masama yan. Baka malumbay ka. Diba? Sadyang, totoong-totoo po. Kung bababa lang po ang Panginoon talaga pong minimisahin, anong magagawa ko? Anak, pag-aralan mo, Eka. Tingnan mo, Eka, yung picture na yan, Eka. Yung larawan na yan, sabi. Ano yung hawak niya? Yung sapatos niya. At pinagko-commercial niya yung pants. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sabi ko, Panginoon, ako po, kahit ganyan ka ng ganyan, commercial ka ng commercial, sa salita ng Ama, sabi, luka-luka ka, demonyo ka, pero wala mang bayad, masaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, hindi ka nandyan para magpropaganda at magpasikat magpaganda, kundi nandyan ka para ipakilala mo ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa mga luka-luka sa pananaw ng kapwa niya, sa mga demonyo sa pananaw at pag-aalam ng kapwa niya, magpasalamat kayo, magpuri kayo kapag totoo ang ginagawa nyo. Kapag hindi, tumigil ka na. Baka kay balingan at parusahan ka. Subalit kung totoo, aba, sigurado. Pag sinabi mo, Ama, demonyo daw po ako. Anak, lumaban ka, kilala kita. Ama, luka-luka daw ako. Anak, di ka ba nag-iisip? Ang luka-luka ba'y nakapagsasalita ng tama? Ay, oo nga po, ano? Magtatanong ka pa ba? Hindi na, no? Kaya kung luka-luka ka, hindi ka makapagtatanong. Ama, luka-luka daw ako. Kaya po, kayo ba'y luka-luka sa pananaw ng kapwa nyo? Sa palagay ninyo'y luka-luka daw kayo? Aba, kung totoo sinasabi mo, kahit sino pang mangalang luka-luka ka, huwag kang magalit. Huwag kang tumugot. Isulong mo ang laban ng kabanalang na simulan mo. Sapagkat, kung sino nagsabing luka-luka ka, baka isang araw nakita mo nang huhuli ng tutube. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, alam ng Ama yan. Kilala niya ang bawat anak niya. Kaya, ikaw, wala kang magagawa, tao ka lamang. Subalit, siya na pinagsisigawan mo, siya na kinilala mo, siya na tinanggap mo, at nang dahil sa kanya, tinanggap mo luka-luka ka, sa pananaw ng kapwa mo, pababayaan ka ba niya? Kaya, kayo ba'y tagasunod ng kapatirang di may mercy? Sabi, luka-luka na kayo, tulad niya po, Kunching. Sabihin nyo, salamat. Sabihin nyo nga po, salamat. Yan, magpasalamat pa kayo't luka-luka kayo. Sapagkat kung di kayo luka-luka, wala rin kayo rito. Buhay pa ba, Diyos? Mga minamahal. Masaya po ba kayo? Dapat lang po maging masaya kayo. Dahil ako puyat ako pero masaya ako. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, ang pinakamahirap sa buhay ng tao, yung pag-iisip, yung guni-guni. Kapag may guni-guni ka, may takot ka. Subalit kung malinis ang isip mo, payapa ang damdamin mo, wala kang guni-guni. At alam niyo po ba, yung guni-guni na kamamatayan. Sapagkat minumulto mo ang sarili mo, wala naman ang multo. Bakit may guni-guni ka? Bakit may minumulto ka? Ba't nagmumulto sa iyo ang sarili mo? Sapagkat maaring kaya ka natatakot, maaring may guni-guni ka, maaring may multo ka sa sarili mo dahil mayroon kang hindi magandang ginawa. Subalit, kung alam mong nasa tama ka, wala kang multo sa sarili mo, wala kang guni-guni, kundi patag ka sa buong maghapon at magdamag. Buhay ba ang Diyos? Kaya, hindi totoo yung guni-guni. Hindi rin totoo yung multo. Ang multo, sarili mo. Ay, may sumusunod yata sa akin. Wala naman. Ay, ano yung nakikita ko? Wala naman. Kaya, yung sinasabing nag-iilusyon. Ilusyon lang yon. Dahil pumapasok ng takot, pumapasok ng pag-alala, pumapasok ng iba-iba. Kaya, akala mo, meron, subalit wala. Kung ang Kristong nasa puso at isip mo, wala kang guni-guni. Kundi, patag ang isip mo.
patag ang damdamin mo, sapagkat walang budhing sumusurot sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, wala kang multo. Hindi mo katatakutan ng sariling ginawa mo. Kaya ang tao, hindi po lahat ng pagpapawis ay maganda. Kumisa ng tao, pawis na pawis, tagak-tak, basang-basa. Dahil mayroon palang nervyos. Mayroon palang takot. Mayroon palang inaalala. Mayroon palang mga maraming sinasabi, maraming iniisip. Mga mahal, ipanalangin niyo po ang inyong mga kababayan. Wala pa ako nakita, narinig ko lang, napatay na ang Pilipinang nahuli sa China. Bakit po? Sa paghangad ng kung hindi mapag-imbot ang tao, magaganap ba ito? Mga mahal, kung malinis lang ang pamamaraan ng lahat sa ibabaw ng mundo, wala pong magaganap na ganito. Kaya, magdalanginan po kayo. Sa halip na makipagchismisan ka, makipagsiraan ka ng kapwa mo tao, manalangin ka para sa kapwa mo. Sapagkat, tulad ni Abraham, ano ang sinabi ng Ama? Paano po kung 50 na lang katao ang nananalig sa iyo nang dahil sa 50 na yaan, hindi ko pa rin parurusahan. Hanggang umabot sa 3 na lang, ay sa 10 na lang. At ng panahon ng Kristo, ilan na lang ang sinabi? May 1, 2, 3 higit pa na nananampalatayang tapat sa Ama? Ay di pa babayaan niya kung yung 2, 3 higit pa. Pagbibigyan niya, ano pa kaya kung lahat kayong anak ng Ama ay dudulog sa Kanya ng tapat at totoo at kikilala sa matuwid na kalooban niya? Hindi kaya kayo rin mismo ay makapaghango ng kapwa nyo? Hindi po kailangang mangaral ka pa, manggamot ka pa para makahango ka ng kapwa mo. Kundi gamitin mo si pag-ibig, mabuhay sa iyo ang pag-ibig. Kapag itong naganap, makahahango ka ng kapwa mo malayo sa Ama. Mga minamahal, pagharian kayo. Puspusin kayo ng liwanag, matigib kayo ng galak. Nekkeremeneyahanam, nekkeremeneyahanam, nekkeremeneyahanam. Sapagkat sa tuwina po ang lagi niyong tatandaan ay ang panahon ni David. Nang dahil sa Espiritu ng Ama, si Saul na hari ay natalo niya sa dami ng kanyang napatay. Kaya ang inggit ay naghari kay Saul. Ano sinisigaw ng mga tao na si David? Libo-libo. Si Saul ano sinisigaw ng mga tao samantalang siyang hari? Daan-daan. Yan po ang wag maganap sa inyo. Ang nang dahil sa inggit, maghahangad kayo ng di maganda. Makikipaglaban kayo sa kapwa nyo, makikipagpaliksahan kayo, wag po, magpakababa kayo. Kung anong magagawa nyo, nakakayahan ninyo at alam ng Ama kung hanggang saan kayo. Sapat na po yun, kilala niya kayo, malulugod siya, magagalak siya. Kaysa kinakaya mong hindi mo kaya, na hindi naman bukal sa puso mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kung lahat kayo sa oras na ito'y malinis ang isip nyo, mawawawaan ang mga tinuran ko. Kung lahat kayong puso ang aabutan ay malinis, mabubuhay ang pag-ibig nyo. Sapagkat ang Ama'y buhay at di patay. Pagharian kayo. Nekkeremeneyahanam, nekkeremeneyahanam, nekkeremeneyahanam. Di po ako galit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Ay, sorry po, wala na. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Alam niyo po, kapag ang damdamin niyo ay binago ng Panginoon at may nababatid kayo, nakabag-habag na kapwa niyo, iba ang mararamdaman ng puso niyo. At kung tunay na pong nasa Panginoon na kayo, wala na pong sisibol na inggit, selos, kundi pag-ibig at pagiging matapat sa bawat isa. At kung ano ang kapwa mo na nakikita mong nagsusumakit, nagsusumikap, sang-ayon ka sa kanya. Subalit kapag may nakikita kang kapwa mong mapagpaimbabaw, hindi mo mawari kung ano nararamdaman mo. Yan po ang damdamin ng Diyos. Yan ang damdamin ng Kristo. Subalit, ano nga ang karapatan mo? Wala kang karapatan. Lalo't higit kung may kalamangan sa iyong buhay ang kapwa mo. Subalit, wala ka bang bibig at wala kang kaya? Hintayin mo ang Diyos na kumilos siya. Sapagkat nakikita niya lahat ito. Walang malilihim sa Kanya. Kaya ang gawin mo, patuloy na idulog ang sinumang kapwa mong nasisilayan mo na nasa lihis at tuntunin ay hindi tama. Kaya ikaw na anak na totoo, tulad ng sinabi, may 1, 2, 3 at higit pa, pakikinggan kayo ng Ama. Si Abraham ay mahal ng Ama. Ang Kristo ay mahal ng Ama. Ang Espiritu ng Ama ay magkasama ang anak. Kaya, kung ang anak at ang Ama ay kapiling nyo, iba na nga kayo. Sapagkat kaiba na nga kayo sa pagkatao nyo, tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Subalit, huwag niyong dayain ang sarili nyo kapag ang pag-iimbot ay nasa puso pa ninyo. At nagsusumakit, nagsusumikap kayong mabago ito. Tutulungan kayo ng Diyos na mawala ito't manaig ang sa Kanya, sapagkat ang nais mo'y makasunod sa Kanya. Hindi siya maramot, hindi siya maimot. Siya'y tunay na mapagmahal, mapagbigay. Kaya, kung tunay at marapat ang damdamin mong tinanggap, kailanman ay di ka malulumbay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya tulad ng Kristo, pagtawanan man kayo. Kung may kakayahan ka't bumaba ka sa kapwa mo, alang-alang sa ginawa mo,
ay malulugod ang Ama, ipagpatuloy mo. Subalit, ikaw na nasa mataas at patuloy na nasa mataas, huwag mong ipangalandakang nasa mababa ka, sapagkat hindi malilihim sa Ama ang ginagawa mo. Nakikita niyang lahat ito, nasisilayan niyang lahat ito, wala kang malilihim, sapagkat kung ang buhok mo ay nabibilang niya, manapang gawin ng bawat isa, magpakatotoo. Sapagkat ang Ama mo ay totoo, ang Kristo ay totoo, ang Espiritu ay totoo. Kaya kung ang Espiritu ng Ama at Anak ay nasa iyo, ikaw rin ay magpakatotoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Anong bali ng yaman mo kung di ka mapatag? Subalit, kung ang kahirapan ay nasa iyo at masaya ka naman, hindi kayang bayaran yan ng laksang kayamanan. Mga mahal, ang tunay na kagalak at kasiyahan ay sa pag-ahari ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya, kayong lahat sa Ama tumanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Ay, sabi ko, Arlene, tingnan mo nga yan, yung nasa sa Facebook. Tingnan mo nga kako, para kako. Ay, salamat anak. Salamat sa mga nakikinabang na mga friends mo. Nawa ay patuloy na magliwanag at makagawa ka pa na mabuti sa kanila. Alam niyo po, kung lahat lang ng tao ay mag-aabi ka ng pawang mabuti sa kapwa, lahat ng tao ay makangingiti ng totoo. Lahat ng tao ay makahihinga ng patag. Lahat ng tao ay magiging masaya ang damdamin. Napakabuti po ng Ama. Napakabuti po niya. Eh, tingnan nyo nga po, nag-text po ang manugang ko, sabi, magluluto pa po ba ng tanghalian? Dito po ba kayo kakain? Siguro hindi, sabi ko. Dahil pakakainin na kami siguro ng kasama ko. Pamiyamaya po liniliko kami. Pakakainin nga kami, kako. Buhay po ba ang Diyos? Pero kami lang dalawa nagkakaintindihan. Wala nga naman sabihin ko, huy, pakainin mo kami ha. Nakisakay ka na nga lang, tapos, huy, pakainin mo ako ha. Sasabihin mo pa ba? Kaya napakabuti po ng Diyos. Ano? Eh ngayon, tinatanong na naman, sabi, ano po ba luluto nating ulam mamayang hapon? Aba, hindi pa ako nakakasagot eh. Pamiyamaya ay, Mama, meron po tayong relleno eh. Eh, pamigay mo na kako putol-putol at yung isa kako ay ibigay mo. Eh, kasi pag binigyan mo kako lahat ng mga lagad eh, kurot-kurot, hindi magkakasya. Ano po? Kaya sabi ko, kung sino ang walang ulam, bigyan. Oh. Eh, nakita ko po, walang ulam ang kapitbahay ko, kaya binigyan ko. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapitbahay. Eh po, Kunching, pag narinig ng kapitbahay, aba, eh para namang hindi tama. Lalagpas ko pa sa bakuran, eh dito sa kapitbahay ko, walang ulam. Tapos ikaw pa ang unahin ko. Eh parang hindi tama, ano? Ngayon, pag labis-labis, lalagpas ko na sa bakurang ito. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba yon? Eh, kaso hindi kita kabibigyan. Ang bibigyan ko yung ka-vibes ko. Tama po ba yon? Po? Kaya, ano sabi? Sakupin mo muna ang bakuran mo bago ka lumipat sa iba. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti ng Diyos. Eh kung yung kapatid mo hindi mo minamahal, mamahalin mo pa yung ibang tao? Tama po ba? Kagalit mo yung kapatid mo, tapos yung ibang tao minamahal mo. Aba, batiin mo muna yung kapatid mo. Para nang sa gayon ay, yung minamahal mong iba, makita ng Ama, mahal mo nga pala sila. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, kung hindi ka minamahal ng mga minamahal mo, wala kang gusto sa kanila, kundi sila'y makakilala sa Diyos. Sila'y makatanggap sa Diyos. Eh, hindi pa nila makilala at hindi matanggap. Ay, huwag mo rin pahirapan ang damdamin mo. Alam niyo po, hindi ko pinaghihirap ng damdamin yon. Kapatid mo, ayaw sumunod, ayaw kumilala. Basta inulatan mo na, sinabi mo na, ayaw pa rin.
Huwag mo pagsawaan. Magalit matuwa siya. Talaga. Magalit matuwa ka. Magalit matuwa ka. Tanggapin at hindi mo. Magalit matuwa ka. Magbago ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Eh, sa dating buhay, pag-alimbawa, hindi mo ako batiin. Pero mali po pala, no? Kailangan, kung magalit man siya at matuwa sa ginagawa mo, di niya maunawaan, akala niya, masyado mo siyang ginaganon, masyado. Hindi po eh. Paabutan mo siya. Ngayon kung ayaw niya, di bahala siya. Ano po? Subalit sa sinabi mong bahala siya, huwag mo pa rin siyang iiwanan. Sabi ng Diyos, di po ba? Patuloy mo pa rin siyang ulatan. At patuloy mo pa rin gawin yung tama para sa pagkilala mo sa Kanya. Kung hindi niya maabot, isang araw, ang Diyos ang bababa sa Kanya para maabot niya ang katwiran ng Ama. Eh, tingnan nyo nga yun, biglang bumaba ang anghel. Eh de, nagpaaliw siya. Ganyan lamang po ang buhay. Huwag niyong ikatwiran. Ayaw pong makinig sa akin eh. Nagagalit pa po siya sa akin. Bayaan niyong magalit. Bayaan niyo. Sapagkat, alam niyo po, sabi nga po ng kasabihan, kung ang anak mo mismo hindi mo maunawa ng ibang tao pa kaya? Kung ang kapatid mo mismo tinatakwil mo, ang ibang tao pa kaya? Kaya, kapag tinanggap mo ang mahirap na kapatid mo na tanggapin, maunawaan, pag hindi mo na kaya at surrender ka na sa Kanya, ibigay mo na siya sa Ama, siyang bababa para sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, babaguhin din siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tulad ni Jesus, nang wala pa itong Kristo, napakamapamangikil ng buwis nitong Mateo, nang dadaya. Pati yung mga kasama niya, tinuturuan niyang mandaya. Subalit, nang dumating ang Kristo sa buhay niya, aba, ano sabi niya? Tumalima siya, di po ba? Si Sakeo, hindi po ba? Nang dadaya rin. Ano sabi niya nung makilala ang Jesus? Kung sino man po ang nadaya ko, higit ang ibabalik ko. Tama po ba? Kaya, kayo po ba? Nandaya. Wala nang ibabalik. Eh, ang Diyos ang magbabalik, basta ikaw magbalik loob. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At, kayo po ba? Ay may babalik naman. Aba, sabi mo sa Ama, pag binalik ko po lahat, di na ako kakain. Sabi ng Ama sa'yo, tira mo iba. Napakabait po niya, di po ba? Hindi naman sinabi niya, talikuran mo ang kayamanan mo, pamigay mo sa iba. Benta mo at pamigay mo sa mahirap. Kung sumunod lang siya, katulad ni Abraham, Abraham! Ilagak mo sa akin ang iyong anak, ihandog mo sa akin ang anak, dahil sumunod siya, nang sasaksakin na, at may dala ng panggatong. Anong sinabi? Wag! Eh yung mayaman, hindi niya kayang sumuko, kaya nalungkot na umalis. Subalit, kung sinabi niya lang, maghari po ang kalooban mo, baka habang tumatalima siya at may hinahanap na siyang magbebenta, magpagbebentahan na ng kayamanan, sabi ng Ama, anak, wag. Sinubukan lang kita. Pinagpagalan mo yan. Magtira ka. Hindi ko gustong ikaw ay gutom ang tiyan. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal! Katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya, lahi ka ba ni Abraham? Kilalanin mo ang kanyang mabuting simulain at katwiran. Magiging lahi ka ni David. At makikilala mo ang matwid ni Kristo na nagpakababa sa iyo, tumanggap sa iyo, alang-alang sa kaligtasan mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameleyahana. 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 Sabi nila, pinag-aralan ba lahat ni Apo Kunching yun? Diba teka, sinabi, paano po ako makakapag-aral? Gumising nga ako ng alas 4:30. Malis nga ako ng alas 6:15 ba yun? Bumalik nga po ako wala akong nabuksan na.
Kaya, ang nag-aral sa akin at nagturo sa akin ay ang nangusap sa inyo na di nyo nakikita. Sino kaya siya? Nadama nyo ba siya? Kung nadama nyo siya, uuwi kayong maligaya. Kung hindi nyo siya nadama, sigurado, dumating ka ba kanina? Nagtungo ka ba dito, magulo isip mo? Marumi puso mo? Pag uwi mo, nadoble pa yan. Sapagkat nagkasala ka, nag-isip ka ng masama, kaya mamaya sabi mo, masikip ang dibdib mo. Bakit? Lalo kang nagkasala. Hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi, nadagdagan ang kasalanan mo. Kaya, kailan ka magbabago? Huwag bukas. Huwag sa isang bukas. Huwag sa isang bukas pa. Kung dapat lamang na makakatalima ka, ngayon na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? Ha? May tanong po ba kayo? May tanong ba? Kung wala kayong tanong. Totoo po ba ang third eye? Yes! Kasi meron po yan ako. Kaya lang, depende sa third eye. Kung masama ang pagka-third eye niya, pasarado mo. Mabuti naman po. Alam ko, nakikita niya mga duwende. Tama ba? Oo nga. Totoong may duwende, kaya lang, pag ang duwende nagbigay ng panggagamot, nanggagamot duwende. Pag ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nanggagamot. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh. Itatanong mo mata mo, may katarata. Buhay ba ang Diyos? Maminamahal, tama ba? Alam ko. Kaya, may tanong ka ba? Wala na, umuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, masaya po ba kayo? Pag di po kayo sumayay, kayo rin ang baka, wawa. Ano po? Sa akin po na may walang mawawala, kahit hindi kayo maging masaya, pag alis nyo, hindi ko na kayo makikita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang, pag naging masaya kayo, pati ako masaya. Sapagkat nang dahil sa Ama at kay Kristo, sumaya kayo. Kaya kung paano kayo sumaya, 10 ibayo saya ko. Kaya pag nalungkot kayo, hindi ako malulungkot. Kasi wala sa akin ang pagkukulang. Ang mahalaga, ginampanan ko ang atas sa akin, bahala kayo. Kung di kayo nakatanggap, bahala talaga kayo. Anong gagawin ko? Alam nga naman maglapasag ako. At sabihin ko, bakit? Para akong sisisa. Kaya, bahala na po kayo. Kung kayo'y nakakilala, nakatanggap, kayo'y magsaya. Magsaya, magsaya, magsaya. Pagkat Ama, sa tinay Pasko, sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, may tanong po ba kayo? May tatanong ka pa? Wala na. Wala na pala. Uwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Kung ang bawat araw mo, ang dinidili-dili mo, ay ang salita ng Kristo, at hindi si Juan, si Pedro, si Maria, etc. At si Bukid, si Palengke, si SM, etc. ay sigurado, sabi ng bibig mo kahit wala kang kausap, ano, kalo-kalo ka? Sapagkat sumasaya ka sa salita ng Diyos na tinatanggap mo. Buhay po ba ang Diyos? May utang ka ba, hindi ka makabayad? Magpakamatay ka man ba, di lalo ka hindi nakabayad? Tama po ba? Kaya ang hilingin mo, bigyan ka ng paraan ng Diyos na makaunawa ang mga pinagkautangan mo at ikaw ay unawaing ganap at ibigay ang paraan hanggang isang araw kahit na ikaw'y kinukutsa-kutsa, isang araw ikaw ay iaahon ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Magpakababa ka. Kung ano man sinasabi sa iyo, magpakababa ka. Wala kang magagawa, di ka makabayad. Kung minura ka, salamat ka mo. Pero minura ka, nakabayad ako sa iyo. Abay, hindi.
kahit na nakabayad ka, tatanaw mong utang na loob yung pinagkatiwalaan ka. Kaya lamang may taong pinagkatiwalaan, minura-mura yung pinagkautanganan. Nung nangungutang maamong kordero. Mamahal, wag po ganon. Ang sabi nga, kung ano ang kalalagayan mo ngayon, magpakababa ka, tanggapin mo. Kung ano ang kalalagayan mo ngayon, pasalamatan mo sa Ama at patuloy kang magtiwala sa Kanya. Sapagkat sa ginagawa mong pagpapakababa at pagtitiwala sa Kanya, maaring sa habag niya sa iyo, isang araw, palayain ka. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ni Mateo, nakalaya sa pagkaalipin, sa pag-iimbot. Kayo po, kumisan sa pag-iimbot, kaya hindi makalaya ang tao. Kumisan sa pagnanasa, kaya lalong sumasama ang tao. Alisin lahat ito, kundi ibigay sama. At kung paano mo siya kinikilala, hindi ka man humihingi. Kung minsan, nasusurpresa ka pa. Ganyan siya kumilos. Ganyan siya kumilos. At kapag ginawa niyong totoo at nagpakatotoo kayo, sa pagtataniman sa unay mamumuhunan ka. Pagod, hirap, puhunan ng pagyuko, pagtindig, pagyuko, pagtindig, umaani na. Hindi ka nayuyuko, kundi nakatingala ka na, pigtas ka na lang ng pigtas. O kung mababa naman, kahit na hindi ka na yuko, tindig, yuko, ay, umupo ka na lang at pumigtas ka ng pumigtas. Lalo na kung milon at pakwan na malalaki. Aro, kay sarap ng pakiramdam na pagod ka. Pagod na pagod ka man. Kaya, walang bumubukol sa hirap. Walang bumubukol sa pagod. Ang bumubukol sa katawan ng tao, ang sama ng loob. Buhay pa man Diyos! Mga minamahal, pagharian kayong ganap. Mapuspos kayo ng liwanag at tanggapin nyo, aminin nyo, kayo'y tao, nagkamali, nagkasala, nagkulang, nagmalabis. Kapag naganap at tinanggap nyo ito, tuturuan kayo ng Ama ng tama tumpak sa buhay ninyo. Muli, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya, kinilala mo ba si Kristo? Akala mo ang paggagamot mo lang ay sakit mo na pisikal? Karamdamang katawan, hindi mo namamalayan na surpresa ka pala. Ang nagamot niya'y una, ang kaluluwa. At habang umaaraw, sumisikat ang araw, di mo namamalayan, karamdaman mong katawan ay napapagaling din naman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, magpuri at magalak. Sa may magpasalamat sa pangalang Jesus, sa kapangyarihan at liwanag ng banal na Espiritu, na sa inyo ay nakikipagtotoo at di man nakikita, may magagawa sa tao. Pagpalain kayo. Ay, may bukas pa. Tingnan ko po ang bago. Isang bago, maraming luma. Isang bago, ay, walang bago. Luma. Lumang bagong dating. Di po ba? Lumang bagong dating. Ay, pasensya na po, yung driver niyo, di ko nasagot, naubusan ako ng lot. Sinesend po ng aking alagad Apo, ayaw pumasok. Wala pala ka ako load. Ayun po, nakapag-load na ako kanina, kaya lang nag-text. Apo. Pinagdasal ko na lang siya. Mawala yung lagnat niya. Buhay po ba ang Diyos? At kaya kung tinanggap niya, tingnan ko nga po yung mata niya kung nalaglag na nga. Tatandaan niyo po ba yung tanong niyo na yon? Ay, oo nga no. Hindi ko alam yun Wow! Ay, amoyin niyo nga. Totoo pala. Mabango po ba?
Ay, mabango nga. Mabango nga. Ganyan ang Diyos. Mabango. Anak, nakalagpas ka na naman. Yan. Magsimula ka uli para yung mga kinain mong taba-taba ay marilis uli. Ha? Oo. Kasi anak, kahit natanggal yon, pagka nakpabaya ka, magkakaroon uli. Ha? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ayaw niyo pa pong umuwi? Hey, wala akong makitang bago. Bagong luma talaga. Tsaka, luma. Kaya, kayo po, kung gusto niyo po magpabendisyon sa mga alagad, pwede po ba sa akin bukas na lang? Ano po? Pwede po ba bukas na lang? Parang hinahatak po yung mata ko kanina eh. Pero ngayon wala. Kaya lang sigurado pagpasok ko doon sa adoration, baka wala ako sa konsentrasyon. Baka ba sabi ko sa'yo, matulog muna tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyo pong lahat, may tanong ka ba, anak? Lagay niyo po lahat dito ang tubig niyo. Sandali na. Sige po, lahat ng tubig. Ama, padaluyin mo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu sa bawat sisidla ng mga tubig na ito, sa gayon, kung paano ang imposible sa tao ay magharing posible sa bawat katawan nila, na magdulot ng kalinisan mula ulo hanggang talampakan, gayon din, sigla ng katawan, kalakasan at pagtitibay, ganap na kapayapaan, kagalakan ng kalooban, kagalingan ng karamdaman, sa kanila'y mangibabaw, magharing tuwiran, sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan mo, sa pangalang Jesus na anak mo, na inandog mo sa mundong ito ng tao, maghari nawa sa bawat isa, na tatanggapin at kakamtin nila ang mula sa iyong imposibleng kahiwagaan. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na. Ano po ba? May bukas